Okay, okay. Sa tingin ko halos lahat naman tayo ay nagkaroon na ng crush, di ba? Mapabata o matanda ka man. Kasi ako nga, nung bata pa lang ako, ay nagkaroon na agad ako ng crush. As in, sa sobrang bata ako pa nun, eh hindi ko pa alam ibig sabihin ng crush-crush na yan. Uy, Rio! Tara laro! Ayaw ko, ang init. Nakakatamad lumabas. Tara na! Niyaya pa ako ni Jel na sunduin ka namin dito sa inyo. Tara na, Rio! だんだん近くなるだんだん嬉しくなる Sige na nga. Tara. Noong mga panahon na yon, eh lagi akong tuwan-tuwa pag nakakasama namin sa paglalaro si Jill. Hindi niya tunay na pangalan. Kasi minsan, eh hindi siya pinapayagan ng mga magulang niya na lumabas ng bahay. Madalas din naman kami nakakapaglaro, pero hindi lang talaga katulad ng isa ko pang kaibigan na talaga namang araw-araw kami nakakapaglaro sa labas. Kaya naman pag sinundo ko na isa kong kaibigan tapos kasama niya si Jill, eh talaga namang masama na agad ako. Naaalala ko nga nun pag yung wala kami maisip na laruin, eh ang ginagawa na lang namin, ay natambay na lang kami dun sa may halamanan ng santan. At tuwan-tuwa na ako nun pag doon na kami matambay. Kasi lagi akong ginagawan dun ni Jill ng mga alahas gamit ang bulaklak ng santan, katulad ng bracelet at kwintas. Talaga namang inlababo pag kinakabit niya na sa akin yung ginawa niya. Mangha-mangha pa nga ako sa kanya nun kasi sobrang bilis niya maggawa. Yung tipong lilima pa lang yung napagdudugsong ko bulaklak. Tapos siya, nagawa na naman na agad ako ng bago. Lagi nga siyang tawan-tawa sa akin kasi ang bagal ko daw magawa. Kaya minsan, ang ginagawa ko na lang pag wala akong mabigay sa kanya pabalik, nilalagyan ko na lang siya ng bulaklak sa may lagayan ng hikaw sa tenga niya. だんだん近くなるだんだん嬉しくなる Very nice. Fast forward naman tayo ng mga panahong elementary na ako. At itong ikikwento ko sa inyo ay nangyari noong mga panahong grade 2 na ako. At sa tuwing naalala ko to ay ako'y natatawa at nakyukyutan sa mga nangyari nun. Nasa kalagitnaan kasi kami ng klase nun. Di ko natanda kung anong subject ang pinag-aaralan namin. Pero tinuturuan kami ng teacher namin nun na maging mabuti sa kapwa. Katulad ng wag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. O kaya naman pag may nakita ka na iyak ay kausapin at tulungan mo. Mga ganun yung tinuturo niya sa amin nun. At tandang-tanda ko na focus ako sa pakikinig ng mga panahon na yon. At pagkatapos ng klase namin nun ay uwian na. Cleaners pa nga ako noong mga panahon na yon. Kaya nalate ako ng konti sa paglabas kasi nag-ayos pa ako ng mga upuan. Kaya pagkatapos ko doon, talaga naman nagmadali na akong lumabas kasi excited na akong umuwi. Tapos habang naglalakad ako papuntang gate, ay nakita ko yung isa kong kaklase na babae na nakaupo sa daan tapos naiyak. Sa tingin ko nadapa siya nun kasi nakahawak siya sa tuhod niya tapos nadugo. Naalala ko pa nga nun na walang napansin sa kanya kahit sobrang lakas na ng iyak niya. As in dinadaanan at tinitingnan lang siya nun. At pagkatapos nun ay bigla ko naalala yung mga tinuro sa amin ng aming teacher na pag may nakita ka na iyak ay dapat kakausapin at tutulungan mo. Kaya dalas-dali akong lumapit sa kanya sabay tinulungan ko. Uy, ayos ka lang ba? Masakit ba? Tahan na ikaw. Tara, tayo ka na dyan. Huwag ka na umiyak. Ako nga lagi nadadapa pero di ako naiyak. Hehe. At pagkatapos nun, biglang dumating yung tito ko. Sinundo niya na daw ako sa loob kasi kanina pa daw siya nag-aantay sa labas at ang tagal ko daw. At naalala ko pa nga na pag uwi namin sa bahay,